Kasabay nga po ng impressive na pagkapanalo ng Golden State Warriors kontra sa Washington Wizards, nakagawa nga po dito ng history ang kanilang bagong sentro. Yan naman ang ating unang aalamin na sasamahan ko na rin ang balitang bumabagsak nga po ang Phoenix Suns sa standings. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang binastos nga po ni Kendrick Perkins si D'Angelo Russell at ang balitang nagsalita na si Jordan Clarkson sa Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan na natin to. Matagumpay nga po mga idol na nasungkit ng Golden State Warriors ang panalo sa kanilang game ngayong araw kontra sa Washington Wizards 129-118. Kahit man napabayaan nila dito ang kanilang dating player na si Jordan Poole na merong 25 points, nagawa pa rin naman nila na manalo salamat sa ipinakita nilang team effort sa pangunguna ng kanilang superstar na si Stephen Curry na merong 30 points. Tinulungan rin naman siya dito ni Klay Thompson na merong 20 points, Jonathan Kuminga na merong 22 points. Bukod nga po sa kanila, napaka-solido rin naman ang ipinakitang performance ng kanilang batang sentro na si Trayce Jackson Davis na merong 10 points, 15 rebounds, kasama na ang ilang mga best plays. Yes mga idol, sobrang efficient nga nito sa loob ng court, sa opensa o depensa na siyang rason bakit mas mahabang playing time ang ibinibigay sa kanya kaysa sa kanilang starting center na si Kevon Looney. Maliban dyan, dahil nga sa ipinakitang napakagandang laro nito kontra sa Wizards, siya na nga ang kauna-unahang rookie ng Warriors simula kay Anthony Randolph taong 2009 na nakapagdala ng at least 15 rebounds. Kaya dyan palang mukhang meron talagang espesyal na bagay sa kanilang batang sentro na si Trayce Jackson Davis. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bumabagsak rin naman ang Phoenix Suns standings. Hindi pa rin nga talaga mga idol naaayos hanggang sa ngayon ang problema ng Phoenix Suns sa kanilang kupunan, gayong sa kabila nga po ng pagtatala ni na Kevin Durant ng 28 points, Devin Booker 24 points laban sa Sacramento Kings, natalo pa rin sila 120-105. Kaya dahil dyan, 4 na beses na nga silang natatalo sa kanilang huling 5 laro at bumagsak na 14 wins, 14 losses ang kanilang record sa West. At bagamat man nakakapit pa rin sila sa ika-10 pwesto sa standings, malapit na rin naman silang malampasan ng Golden State Warriors since tabla na ang kanilang record ngayon. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang binastos nga daw ni Kendrick Perkins si D'Angelo Russell at ang balitang nagsalita na si Jordan Clarkson sa Los Angeles Lakers. Marami nga po mga idol na mga fans ang nakakapansin na may ilang mga players ang Lakers na nagkaroon ng malamyang performance sa kanilang mga laro. At isa nga dyan ay si D'Angelo Russell na nagkaroon ng nakakadismayang performance sa pag-average lamang nito ng 9.4 points sa kanyang 34.5 field goal at 25% naman sa 3-point line sa nakalipas na 5 laro, which is bagsak nga. Kaya maging ang NBA analyst na si Kendrick Perkins nagsabi na ititrade nga po niya si D'Angelo Russell. Yes mga idol, ganyan nga kasama ang ipinapakitang performance nito. Kaya kailangan talaga siyang official na i-offer sa iba't ibang kupunan. At isa nga po sa mga pwede nilang ipanggamitan dito kay D'Angelo Russell ay ang sinasabing pagkuha nila kay Jordan Clarkson sa pamamagitan ng trade. And speaking of Clarkson, eto na nga mismo ang nagsabi na alam nga po niya ang mga nagsilabasang trade patungkol sa kanya. Pero kung siya nga daw po ang tatanungin, mas gusto pa rin naman niya na manatili sa Utah Jazz, sadyang wala rin naman siyang magagawa kung iti-trade na siya ng kanilang front office papunta sa ibang kupunan. Isa pa, kung sakasakali man nga po na ituloy ng Utah Jazz ang kanyang trade, mas gusto nga po nito na mapapunta sa isang legit na contender. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Gusto rin naman ni Clarkson ng ideya na pag-trade sa kanya, katulad ng Los Angeles Lakers at Miami Heat na parehong merong interes sa kanyang serbisyo. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Maraming salamat!
mga idol.